And our question for today, pagbayaran sa kainan. Eto na nga ba eh. Pagbayaran sa kainan, dapat bang pantay ang hatian o yung in-order lang ang babayaran? Lalo na kapag grupo yan. Kasi di ba mga ka-MB, maraming mga magbabarkada yung tara kain tayo sa labas o tara ganito, ganyan, ganyan. Minsan talaga, alam mo pag naghahatian talaga minsan may mga magbabarkada na talagang hatian. Hanggang sa inumin, talagang kalahati talaga yung binabayaran. Meron din naman yung iba na, sige akin na ito, tapos sa inyo, bahala na kayo dyan. Yung iba naman talaga, KKB ha, kung anong kinain mo, ininom mo, kung anong pumasok sa bibig mo, yun lang ibabayaran mo. Oo. Pero sa tingin mo, dapat ba kapag bayaran na hatian kapag grupo? Sa akin pagka kung ano yung napag-usapan. Kasi depende naman yan pagka grupo. Yun nga yung nasabi mo, Miss Bea. Pero hindi naman as in na yung mandated na dapat ganito yung hati, dapat pantay-pantay tayo ng babayaran, or dapat kung ano lang yung kinain ko, yun lang babayaran ko. Kung depende siguro kung saan mo napag-usapan ng grupo din. Oo, sa bagay kasi meron yun nga yung lugar na pinuntahan ko dati, kahit na walang usapan. Kahit walang usapan, kapag sinabi nilang bayaran na, hati-hati na yan. So, hati nila. Kaya, napakadami kayong o-orderin. Kunyari, labas na, di ba? Hindi sasabihin na, oy, KKB, wala. Basta lalabas kayong lahat, tapos mag-order kayo ng pangkalahatan. Pagkatapos nun, may inumin and all that. And then, kapag bayaran na, as in eksakto. Ang swerte ko, nung time na yon. Kasi syempre, ako lang yung hindi pa nakakatikim ng mga in-order nila. So sila, titikman lang nila tapos kinmot sasabihin sa akin. Kainin mo lahat. Okay. Oo, sabi nila sa akin. Oy, kung Jet, kinmot na? Sabi sa akin, kakainin ko daw lahat. Sabi ko lang, sure. Tapos nung bayaran na, akala ko akong pinakamadami. Hindi, pantay kami lahat. Pantay. Kaya ako na naba. Kaya naman pala. Oo, kitang-kita. Pero meron eto. Wow. Hindi, compliment yun. Ano ka ba? Okay. Oo. Eto, meron yung yung pinsan kasi namin, mahilig siyang eto yung mag-aaya, lalabas, mga ganyan. Tapos ang sa amin, medyo syempre tipid-tipid kasi ang ina-expect namin hati-hati, ganon, siguro mga KKB. Pero ang sa kanya, binabayaran niya lahat. Oo, pag siya ang nagtatawag. Pero ang doon, ang lagi niyang tinuturo kasi sa amin, hanggat meron, kung kaya, go. Kasi kung ikaw din naman yung mga ngailangan, kung meron din sila, ibibigay din nila sa'yo. Totoo yan. And then, sana, ito din yung matutunan nyo as na-experience ninyo. Yun yung lagi niyang tinuturo sa amin as na-experience ninyo. Ma-share nyo din sa ibang tao. Kaya naman pala, kapag lumalabas tayo, hindi ka naglalabas. Ay, wala talaga ako may lalabas. Yun ang natutunan ko sa kanya. Kung meron, meron. Ano ka ba? Iba yung pick up ko Hindi yung pagiging galante, no? Pagiging nakirmot. Hindi, pero minsan kailangan din naman kasi talaga natin magtipid. Hindi ibig sabihin na kapag meron kasi akong kakilala, ang pangalan niya Jet Li. Oo, one day millionaire ang look. Actually, nakita ko din. Yung tinira niya lang pang taxi niya. Diba? Ganun yan, yung kakilala ko si Jet Li na yan. Shout out sa'yo. Parang kulang pa ang pang-taxi. Inutang. Nagbigay, naging galante nung pagdating sa pagkain or pag lumalabas. Naglakad na. Pero pag pauwian na, dagdag naman lang pasabit. Diba? Pero napakasaya nga naman din talaga mga ka-MB na ganito yung mga barkada natin, ganyan yung mga experiences. So, katulad dito sa katanungan natin, katulad at sinabi din ni Miss Vanessa, kailangan din talaga natin pag-usapan ng mabuti. Hindi yung tipong lumabas ka na, may inaasahan ka lang. Hindi porkit nasanay ka na lagi kang nililibre ng mga kaibigan mo. Pag sumasama ka, ganun at ganun na rin, no? Wag naman. Wag abusado. Di ba? Okay lang paminsan-minsan. Wag araw-araw. Maging abusado ka pag sinabi nilang treat ko. O sige, anong gusto mo? Huwag kayong mahiya. Sige, isabihin nyo. May budget yan Oo. Pero kapag sinabi niya, tara pero limited ha, ganon. Sige, maintindihan mo yon. Huwag ka namang magtuturo ng pinakamahal sa menu. Eto Miss Bea, parang ayun yung nasabi mo din. Pagka ikaw yung inayang kumain, is it okay na yung orderin mo yung pinakamahal na nasa menu? Or para sa'yo, ano yung pipiliin ako mo? Ako nasanay kasi talaga ako na kapag ako nililibre, ibabase ko sa kung ano ang o-orderin nung
manlilibre sa akin. So, kunyari, kapag pumunta ka sa steakhouse, tapos ang in-order niya, porterhouse, yung medyo mamahalin, ay, pwede akong sumabay. Ganon. Pero kapag ang ililibre niya, kung kukunin niya, mas mababa, kailangan pantayan mo din siya. Diba? Oo. Parang ang unfair din naman na Mas mahal yung kinain mo kaysa ang kinain niya 235 pesos pero ikaw 400 plus, diba? Kasi dalawang Dalawang porterhouse. dalawang dish. Diba? Huwag ganon. Anyway, mga ka-MBN,